Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin. Luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Higit sa lahat ng iyong mga salita. Ang lahat ng aming mapapakinggan na mula sa iyong mga salita ay rumihistro sa aming puso, sa aming isip, na makilala ka namin. At ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Na sana kami makabahagi sa lahat ng mga pagdurusa ni Kristo. Habang umaasa kami sa isang muling pagkabuhay. Salamat po sa mga kadakilaan ng iyong mga pangako. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. At bigyan mo kami ng mababang puso upang kami maging matapat sa iyo. At matagpuan namin ang aming sarili sa iyo na hindi taglay ang aming sariling pangangatwiran. At hindi taglay ang aming pagtitiwala sa aming sarili. Kung hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming samot na langin. Amen. Ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. At dito na tayo sa chapter 6, verse 16 ng Matthew. Ang doktrina ng Panginoong Jesucristo sa pag-aayuno. Ang doktrina ng ating Panginoong Jesucristo sa pag-aayuno. Bukod dito, pagka kayo'y mag-aayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, na may mapapanglaw na mukha, sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila, upang makita ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang ganti. Datapwat ikaw, sa pag-aayuno mo ay langisan mo ang iyong ulo. Hilamusan mo ang iyong mukha, upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi ang Ama mo na nasa lihim, at ang Ama mo na nakakita sa lihim ay gagantihan ka. Palain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Sa panahon ng lumang tipan, ang pag-aayuno ay kaugnay ng pagdadalamhati, pagsisisi at pagpapakumbaba at pananalangin sa harap ng banal na Diyos. Kaya niloob ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng mahabang pag-aaral patungkol sa pagluwalhati sa pangalan ng Diyos. Sapagkat hindi dapat nating ituring na isang mababaw na bagay ang paglapit sa Diyos. Huwag nating kakalimutan na ang Diyos ay banal. At nararapat lamang na kung tayo ay lumalapit sa Kanya, tayo ay nagpapakumbaba. Nararapat lamang na kung tayo ay lumalapit sa Kanya, tayo ay nagdadalamhati sa ating mga kasalanan. Tayo ay nananalangin para siya ay maluwalhati, para matupad ang Kanyang kalooban, at upang tayo ay magpasakop sa Kanyang paghahari. Ipinangaral sa atin sa mga nakaraang linggo kung sino ang Diyos. Sapagkat hindi maaaring hihigit ang ating pananampalataya sa ating pagkakilala sa Kanya. Ang hindi lubos na pagkakilala sa Diyos ay nauuwi sa maling pananampalataya. At ang maling pananampalataya ay nauuwi sa maling gawain. Kaya sa Israel, sa lumang tipan, isang beses sa loob ng isang taon, sila ay nagsasagawa ng Day of Atonement.
o araw ng pagtubos. Sa araw na yon, isa sa mga pinakabanal at pinakamabigat na araw sa relihiyong kalendaryo ng Israel. Minsan sa isang taon, ang punong saserdote ay pumapasok sa kabanal-banalan upang kanyang ipamagitan ng bayan para pagsisihan ng buong bansa ang kanilang mga pagkukulang at kanilang kalapastanganan sa harapan ng Diyos. Ito ay kanilang sinasamahan ng pagdadalamhati ng kaluluwa, kagaya ng iniutos sa Leviticus chapter 16 verse 29, na ito'y magiging palatuntunan magpakailanman sa inyo. Sa 7 buwan ng 10 araw ng buwan, ay pagdadalamhatiin ninyo ang inyong mga kaluluwa. Ang pagdadalamhati ng kaluluwa ay inuunawa ng mga Hudyo bilang pag-aayuno. Isang banal na gawain ng pagsisisi, pagpapahayag ng kasalanan at pagluluksa at paghingi ng awa sa Diyos. Ang Israel ay nag-aayuno rin tuwing panahon ng pambansang krisis. Kapag sila ay nalalagay sa mga digmaan, kapag sila ay nakakaranas ng salot at taggutom, at kapag sila ay nasa ilalim ng hatol ng Diyos, sa tuwing sila ay nakakaranas ng parusa ng Diyos, at sila ay nadadalang bihag ng mga makapangyarihang bansa, ang kanilang mga lider ay nananawagan ng nasyonal na pag-aayuno. Meron din namang mga personal na pag-aayuno, gaya ng ginagawa ni David, na binasa ko ng kapatid natin kanina sa 63 ng Psalms. Meron ding pag-aayuno si Daniel at ang mga propeta. Lahat ng ito ay nagpapakita ng pagpapakumbaba at paghahanap ng habag at karunungang mula sa Diyos. Karaniwang kasama sa pag-aayuno ng mga Hudyo ang hindi pagkain. Kung minsan, isinasama pa ng ilan na hindi sila umiinom ng tubig. Pagsusuot ng magaspang na sako at paglalagay ng abo sa ulo at mahahabang pananalangin. Ang iba'y tumatagal ng isang araw, samantalang ang iba naman ay umaabot ng ilang araw depende sa kalagayan ng kanilang pagdadalamhati o pakikiusap sa Diyos. Ang mga Pariseo sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo ay nag-aayuno tuwing Lunes at Huwebes. Ito ay kautusan sa kanila. Hindi naman dahil sa ito'y bahagi ng kautusan ng Panginoon, kundi tradisyon. Kaya kung maalala natin sa Luke chapter 18 verse 12 na yung Pariseo nagsabi, ako'y 2 beses nag-aayuno sa loob ng isang linggo. Lagpas na ito sa hinihingi ng kautusan at minsan nagiging kaugalian na lamang. Isang bagay na ipinagmamalaki nila sa kanilang kapwa at hindi na rin tunay at hindi na naaayon sa tunay na esensya ng pag-aayuno. Ang mga alagad ni Juan Bautista ay nag-aayuno rin. Ayon sa Matthew 9 verse 14, sila ay nag-aayuno. Ito ay bilang tanda ng pagsisisi ay ng mensahe ni Juan Bautista at sa kanilang paghihintay sa pagdating ng Mesiyas. Subalit dito sa teksto na binasa natin, hindi lamang itinuturo ng Panginoong Jesucristo kung paano mag-ayuno. Alam ng mga Hudyo kung paano mag-ayuno. Subalit inilalantad niya ang maling puso sa likod ng pag-aayuno. Sapagkat posible pala na ang tao ay nag-aayuno at nananalangin at gumagawa ng mga gawaing pangrelihiyon. Ngunit ang tunay niyang hangarin ay hindi ang kaluwalhatian ng Diyos, kundi ang paghanga ng mga tao. Sa ating paksa na ang doktrina ng ating Panginoong Jesucristo sa pag-aayuno, hahatiin lamang natin ito sa 2 punto. Una, doon sa kanyang sinabi, na pagka kayo'y mag-aayuno, huwag kayong gaya ng mga papagpaimbabaw. Ang unang punto,
huwag mag-ayuno na kagaya ng mga mapagpaimbabaw. Yun ang unang punto. Sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Ngayon, yung pangalawang punto, kung kayo'y mag-aayuno, ipakita ninyo ang inyong pag-aayuno sa Diyos. Na kanyang sinabi, ayon sa salita ng ating Panginoong Jesucristo, huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi ang Ama mo na nasa lihim. At ang Ama mo na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Dalawa lamang ang punto natin ngayong umaga. Una, kung kayo ay mag-aayuno, ay huwag maging kagaya ng mga mapagpaimbabaw. Huwag maging mga pakitang tao, sa madaling salita. At pangalawa, kung kayo ay mag-aayuno, ipakita nyo sa Diyos ang inyong pag-aayuno. Unahin natin. Sa unang punto, ang pagpapaimbabaw sa pag-aayuno ay nangyayari kapag ang banal na gawain ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos ay ginagawang panlabas upang makita. Kapag ang pagsamba sa Diyos ay ginagawa para hangaan ng kapwa o para purihin ang tao, yun ay pagpapaimbabaw. Ang pag-aayuno na dapat sana ay ukol sa Diyos ay nagiging palabas ng sariling kabanalan, nagiging pagtatanghal, nagiging pagpapasikap, kaya't mahigpit na itinutuwid ng Panginoong Jesucristo ang maling puso. Maaaring maganda ang itsura nito sa panlabas sapagkat ito isang relihiyosong gawain, subalit lagi nating tatandaan na tumitingin ang Diyos sa puso. Yan ang paulit-ulit na ipinangaral sa atin ng mga nakalipas na linggo. Ang Diyos ay tumitingin sa puso. Kaya't mahigpit na itinutuwid ng Panginoong Jesucristo ang maling puso sa likod ng relihiyosong gawain ito. Patungkol sa sinabing huwag tayong maging mapagpaimbabaw kung tayo ay mag-aayuno. Una, ang pagpapaimbabaw ang pagpapakita ng panlabas na kabanalan, ngunit walang tunay na pagsisisi. Ito ay sakripisyo na walang tunay na pagsunod. Ito ay paghahandog ng mga handog na susunugin sa harapan ng Diyos. Subalit ang puso ay malayo sa Diyos. Maaari mag-aayuno ang tao at gutom ang kanyang tiyan at nanglalambot na ang kanyang tuhod sa hindi niya pagkain ng ilang araw. Subalit ang kanyang puso ay malayo sa Panginoon. Maaaring ang tao ay tumutulo ang kanyang dugo at pawis. Subalit ko ang kanyang isip ay malayo at nagmamataas sa Diyos, ito'y walang kabuluhan. Maaaring may anyo ng kabanalan, ngunit walang tunay na pagkapuot sa kasalanan. Tandaan natin ang pagsisisi ay laging may kasamang makadiyos na kalumbayan. Ang pagsisisi ay hindi pagmamatuwid sa harapan ng Diyos. At hindi pagmamalaki sa harapan ng Diyos na naisahan natin ng Diyos. At may mga bagay sa buhay natin na pinalagpas niya. Ang pagsisisi ay pagbabago ng isip at pagpapasakop sa kabanalan ng Diyos. Ito yung binasa ng kapatid natin kanina sa Isaias, kung paano tinuwid ng Panginoon ng Israel. Na kanyang sinabihan ng propeta, ilakas mo ang iyong boses at pangaralan mo ang kasalanan ng aking bayan. Sinasabi ng mga tao, nag-aayuno kami, hindi mo ba kami nakikita? Gumagawa kami ng mga banal na gawain, hindi mo ba nakikita ang aming mga pagsasakripisyo? Anong sabi ng Panginoon? Isaiah 58 verse 4 hanggang 7, narito, kayo'y nag-aayuno para sa pakikipag-alit at pakikipagtalo. Kayo'y nag-aayuno upang manakit ng suntok ng kasamaan. Hindi kayo nag-aayuno sa araw na ito upang inyong iparinig ang inyong tinig sa itaas.
Iyan baga ang ayuno na aking pinili? Ang araw na pagdadalamhatiin ng tao ang kanyang kaluluwa. Ang iyuko ang kanyang ulo na parang yantok at maglatag ng magaspang na kayo at abo sa ilalim niya. Iyo bang tatawagin ito na ayuno at kalugod-lugod na araw sa Panginoon? Yan ang sinasabi ng Panginoon. Sa palagay nyo nakayuko kayo, nagbihis kayo ng bihis na nag-aayuno, akala nyo yan na yung kinalulugdan ng Diyos. At sinabi ng Panginoon, ito ang ayuno na aking pinili. Nakalagin ang mga tali ng kasamaan, napagaanin ang mga pasan, at papaging layain ang napipigati, at inyong alisin ang lahat na atang. Hindi ba ang esensya ng pag-aayuno ay tayo'y makalaya sa mga kasalanang pumipigil sa atin na yan ay dating iwaksi at upang tayo'y tumakbo sa takbuhin na inilagay sa harapan natin? Hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom at dalhin mo sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan pagka nakakita ka ng hubad, iyong bihisan, at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao. Hindi ba ang katuturan ng ating paghahanap sa Diyos ay upang ibigin natin ang Diyos ng buong isip at buong puso at buong lakas? Ang napakaraming mga taong nangangaral ng salita ng Diyos, hindi naman nagsasabuhay ng salita ng Diyos. At napakaraming mga taong nananalangin na lumalakad na palayo sa Diyos. At ang sabi ng Panginoon, yan ba ang gawain na aking kinalulugdan? Ang mensahe ni Isaias ay importanteng mensahe pa rin hanggang sa panahon natin ito. Yan ba ang pagsamba sa Panginoon? Na nagsuot ka ng maganda at pumunta ka sa bahay-sambahan at dala mo ang iyong Biblia sa araw ng pananambahan at nalugod ang Diyos? Hindi ba ang pagsamba sa Diyos, ang pagpapasakop sa Diyos ay ang paglaban kay Satanas? Kagaya ng sinasabi sa banal na kasulatan, magpasakop kayo sa Diyos. Iyong sansalangin ang dyablo at siya'y tatakas sa inyo. At bumalik tayo sa usapin ng pag-aayuno. Ang Israel ay nag-aayuno, ngunit nagpapatuloy sila sa kasamaan, nagpapatuloy sila sa pang-aapi, nagpapatuloy sila sa katigasan ng puso. Kaya malinaw na ipinahayag ng Diyos, hindi siya nalulugod sa gutom na katawan, kung may pagmamataas naman at may pagsuway sa puso. Ang tunay na pag-aayuno ay hindi lamang pag-iwas sa pagkain, kung hindi pagtalikod sa kasalanan. Ang kabaliktaran niyan ay pagpapaimbabaw. Pangalawang tignan natin sa pagpapaimbabaw ay ang pagpapaimbabaw ang pag-aayuno kung ginagawa ito upang hangaan ng tao. Ang mga Pariseo ay nagpapakita ng mapanglaw na mukha, gusot na anyo, at sadya nilang ipinapakita na sila'y nahihirapan upang mapansin ng mga tao. Walang pinagkaiba sa mga nagpepenitensya pag mahal na araw. Ipinapakita nilang nahihirapan sila para mapansin ng mga tao. Yan ang mga banal na tao, nagsasakripisyo. Yan ang sukdulan ng kababawan ng relihiyon. Ang paggamit ng kabanalan para palakihin ang sarili, para pasikatin ang sarili. Anong sinasabi ng Panginoon patungkol sa mga Pariseo? Sa Mateo 23, 2-5. Mababasa natin ang ganito. Nagsisiupo ang mga iskriba at mga Pariseo sa luklukan ni Moises. Lahat nga ng mga bagay na sa inyo ay kanilang ipag-utos ay gawin ninyo at ganapin. Datapwat huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa.
sapagkat kanilang sinasabi at hindi nila ginagawa. Oo, sila'y nagbibigkis ng mabibigat na pasal at mahihirap na dalhin at pinapasa nila sa mga balikat ng mga tao datapwat ayaw man lang nilang kilusin ang kanilang daliri. Datapwat ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang makita ng mga tao. Mapanganib ang relihiyon kapag ang tao ay mas nag-aalala sa kanyang reputasyon kaysa sa kanyang relasyon sa Diyos. Alalahanin natin ang Panginoong Jesucristo na nang siya'y nagkatawang tao o nagmalasakit siya sa tao, gumawa siya ng mabuti sa tao, pinahalagahan niya ang buhay ng tao, subalit wag nating kakalimutan, ayon sa Pilipos 2, na bagamat siya ay Diyos, hindi niya pinangnan ang kanyang pagka-Diyos, ang pagkapantay niya sa Diyos. Nag-anyo siyang alipin at nakitulad siya sa mga tao. Sinabi sa King James Version, He made Himself of no reputation. Ang kanyang pagsunod sa Diyos o ang kanyang naging pangunahin, hindi kung ano ang sasabihin sa kanya ng tao. Dahil sa totoo lang, gumawa ka ng mabuti sa daigdig na to, may magsasabi pa rin sa iyo ng masama. Lalo na kung gagawa ka ng masama, sasabihan ka ng masama ng tao. Pero paano tayong hindi magkakamali sa mga bagay na yan? Simple lang, unahin natin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga tayo inuusig. Kaya nga ang Kristiyano ay inuusig ng sanlibutan. Sapagkat hindi niya inuuna ang sanlibutan, inuuna niya ang kalooban ng Diyos. Para sa mga patay na kasalanan, yan ay kahangalan. At totoo, yan ang dahilan kung bakit mahirap makahikayat ang tunay na Kristyanismo. Wala kang mahihikayat na tao maliban na bigyan niya ng Diyos ng kapanganakang muli. Hindi na parito si Kristo para magdala ng kapayapaan. Nagdadala siya ng kapayapaan sa kanila ng mga nagtitiwala sa Kanya. Pero sa kalagayan, nagkakaroon ng problema ang ama sa anak at ang anak sa ama. Nahahati ang sambahayan dahil sa pananampalataya. Hindi pangunahin sa relihiyong ito na meron tayo na unahin natin ang reputasyon natin sa harapan ng tao. Hindi tayo tinawag para maging mga men pleaser. Ang Espiritu na kumikilos sa atin at tumutulong sa atin ay pumapatnubay sa atin na gawin natin ang kalooban ng Diyos. Kahit mahirap, kahit sa gitna ng pagsubok. Sa totoo pa nga sinabi ng Panginoon, ang sino mang hindi maglilimot ng kanyang sarili ay hindi karapat-dapat sa kanya. Posibleng magmukhang banal sa paningin ng tao, samantalang bulok tayo sa harapan ng Diyos. At yan ang problema na iniiwasan natin dito at binibigyang diin ng ating Panginoong Jesucristo. Patungkol sa pagpapaimbabaw, pangatlo, ang pagpapaimbabaw ay espiritual na pagmamataas. Ang pakiramdam na wala tayong problema sa Diyos. Ang pakiramdam na tayo ay mas mataas. Ang pakiramdam ng pagyayabang sa Diyos. Ang pagpapaimbabaw ay hindi lamang panlabas na pagpapakitang tao, pagtatanghal, kung hindi panloob na pagmamataas. Ito ay ang pagtingin sa sarili bilang higit na banal kaysa sa iba dahil sa kanilang sariling disiplina o sakripisyo. Basahin natin ito sa Luke chapter 18, verse 10 hanggang 14. Sa kwento ng ating Panginoong Jesucristo. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa ay Pariseo
at ang isa ay maniningil ng buwis. Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sariling ganito, O Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang tao na mga manlulupig, mga liko, at mga mapangalunya o hindi man lang gaya ng maniningil na buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo. Yun lang yung punto nating babasa na importante dyan. Nagbibigay ako ng 10 sa lahat ng aking kinakamtan. Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mata sa langit. Kundi dinadagukan ng kanyang dibdib na sinasabi, O Diyos, mahabag ka sa akin. Na isang makasalanan, sinasabi ko sa inyo, nanaog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaming ganap kaysa sa isa. Sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Mga kapatid, walang tunay na paglilingkod sa Diyos ang magtuturo sa atin na magmataas. Sapagkat kung nauunawaan natin ang paglilingkod sa Diyos, wala tayong paglilingkod sa Diyos hiwalay sa Espiritu ng Diyos. Sa anumang punto ng lahat ng gawain, hindi tayo karapat-dapat. Kaya't kung meron tayong paglilingkod at tayo ay nagmamalaki na sa ating sarili at yan pa ang dahilan kung bakit susuway tayo sa Diyos, nagkakamali tayo ng paglilingkod sa Diyos. Wala tayong pinagkaiba sa Pariseo. Yan ay mapagpaimbabaw na gawain. Ang pakiramdam na dahil sa may nagawa tayong mabuting bagay, tayo ay nakasunod sa kalooban ng Diyos, etc., ay pwede na tayong magmataas. Ang tunay na pag-aayuno ay hindi nagtataas ng sarili, kundi nagpapababa ng tao sa harap ng Diyos. Sapagkat ang taong tunay na nakakita ng kabanalan sa Diyos ay hindi nagyayabang sa kanyang relihiyon. Kung tunay na kilala natin ang Diyos, walang ibang nakakaalam na ang Diyos ay kakilakilabot na Diyos, maliban sa mga tunay na nakakakilala sa Kanya. Kung tunay mong naintindihan na ang Diyos ay mahabagin, dapat naintindihan mo rin na ang Diyos ay mabagsik na Diyos. Kaya nga't kailangan natin ng habag sapagkat ang Diyos ay may tunay na puot at banal na puot. At binibisita ng Diyos ang katampalasanan ng mga ama sa kanilang mga apo hanggang sa 4 na salinlahi ng lahat ng sumusuway sa kanyang kalooban. At kung nakikilala natin ang Diyos na mabiyaya, dapat alam din natin ang mga bagay na yan sapagkat yun nga ang dahilan kung bakit tayo manlilimos sa Kanya ng awa. Yan ang dahilan kung bakit gaano man kalaki o kaliit ang kasalanan natin, kailangan natin ng seryosong pagsisisi. Gabuhok lang ang pinagkaiba ng pagsunod at pagsuway. Kailangan natin ng pagpapakumbaba at kailangan natin umasa sa habag ng Diyos. Kaya na sinabi ng Panginoong Jesucristo, huwag tayong maging mapagpaimbabaw kung tayo ay mag-aayuno. At makikita mo yung aplikasyon nito sa lahat ng mga banal na gawain. Huwag tayo maging mapagpaimbabaw. Kung tayo ay mananalangin, maging totoo ang pananalangin natin sa puso. Kung tayo ay babahagi sa mga gawain, maging totoo ang ating pakikibahagi sa puso. Huwag natin itong gawin na kagaya ng pagpapasikat. Huwag nating gawing apakan ang gawain ng Diyos para sa mas matatayog na pansariling hangarin. Kung tayo ay mangangaral ng salita ng Diyos, siguraduhin natin nagpapasakop tayo sa salita ng Diyos at sinasabuhay natin yan. Sapagkat nalalapastangan ang salita ng Diyos. Hinahayaan natin ang mga taong walang pananampalataya na duraan ang salita ng Diyos. Duraan ang kabanalan ng pananalangin. Yurakan ang pagsamba. Kung tayo na mga sumasamba sa Diyos, nagpapakitang tao tayo.
Hindi maaari na kapag tayo ay nagbabasa tayo ng banal na kasulatan, wala tayong mga bisyo. Pero pag wala naman tayo sa Panginoon, at wala tayo sa pananambahan, at wala ang mga kapatid natin na nakakita sa atin, nagbibisyo tayo. Ang tawag dyan ay pagpapaimbabaw. Baka sabihin ng mga walang Diyos, tama yung ginagawa nila. Baka sabihin nila mali ang salita ni Kristo. Yun ang sinasabi ni Propeta Isaias kanina. Sa oras na matuto kayo magpakumbaba at gumawa kayo ng mabuti, ang inyong liwanag ay magliliwanag. Kaya't sinabi ni Jesucristo, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kaya tayo ilaw ng sanlibutan, hindi dahil mga perpekto tayo. Kaya tayo ilaw ng sanlibutan sapagkat tinuruan tayo ng Diyos magpakumbaba. Tinuruan tayo ng Diyos umamin. Ang mali, mali. Hindi nababayaran ng tama ang mali. Ang mali ay mali. Ang mali dapat pinagsisisihan sapagkat ang Diyos nagpapatawad. Sapagkat ang Diyos ay nagpapanumbalik ng kaluluwa. Alinman sa mga bagay na yan ay pagpapaimbabaw at hindi nalulugod ang Diyos. Kaya sa pangalawang punto, sinabi ng Panginoon, kung kayo'y mag-aayuno, ipakita ninyo ang pag-aayuno sa Amang Diyos. Sa verse 17 hanggang verse 18, datapwat ikaw sa pag-aayuno mo ay langisan mo ang iyong ulo. Hilamusan mo ang iyong mukha upang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, upang huwag makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi ng ama mo na nasa lihim, at ang ama mo na nakakita sa lihim ay gagantihin ka. Matapos kundinahin ng Panginoon ang mapagpaimbabaw na pag-aayuno ng mga Pariseyo na hindi dapat tularan ng kanyang mga tagasunod, itinuro niya kung paano dapat mag-ayuno ang mga tunay na anak ng Diyos. Una, mag-ayuno ng may kagalakan. Sinabi kanina, kailangan tayo ay magdalamhati. Magdalamhati saan? Dapat sa puso. Subalit ipakita mo na ikaw ay masaya. Sa sinabi ng Panginoon, langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha. Ang paglalangis ng ulo at paghihilamos ng mukha ay hindi lamang simpleng pagtatago ng pag-aayuno. Ito ay nagpapakita rin ng tunay na pag-aayuno ay dapat isagawa ng may kaayusan. Dapat may kahinahunan at dapat may kagalakan sa harapan ng Diyos. Kung mag-aayuno ka, maligo ka. Gawin mo yung mga natural na bagay na ginagawa mo. Hayaan mo na ang Diyos ang makakita ng laman ng puso mo. Maaari sa makatuwid, maaari kang mag-ayuno habang nagtatrabaho. Pero walang nakakaalam. Sapagkat ginagampanan mo yung responsibilidad mo. Maayos ang itsura mo. Masaya ang pakikisalamuha mo sa kapwa mo. Bagamat ang iyong puso ay basag sa harapan ng Diyos at ikaw ay nalulumbay sa kasalanan. At ang iyong puso ay nananabik sa tulong ng Diyos. Sa kultura ng mga Hudyo, ang paglalangis ng ulo at paghihilamos ng mukha ay bahagi ng maayos at normal na anyo ng tao. Sa atin ngayon, pwede mong sabihin, kung mag-aayuno ka, magpabango ka, magsuklay ka. Kung karaniwan nag-lipstick ka, mag-lipstick ka. Kung karaniwan nakapumada ka, magpamada ka. Huwag mong ipakita ang mukha mo na kaawa-awa ka. Sapagkat hindi ka sa tao humihingi ng awa, sa Diyos ka humihingi ng awa. Kaya nang sabihin ng Panginoong Jesucristo, langisan mo ang iyong ulo
upang huwag makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ibig niyang sabihin, huwag mong ipakita na miserable ang iyong kalagayan. Para kaawaan ka ng tao o para kahangaan ka ng tao. Sa panahon na mahal na araw, marami naglalakad, nag-aalay-lakad. Yung iba, maghahampas pa ng likod. Pinadudugo nila yung likod nila para makita ng mga tao. Sa panahon ng sa pangingiling, nag-uunahan sila sa paghahatak ng karosa ng Nazareno. Hinahangaan sila ng mga tao. At kapag dumudugo na ang kanilang likod, kinakaawaan sila ng mga tao. Ang problema nito, pagkatapos ng mga mahal na araw, balik sila sa dati nilang pamumuhay. Hindi ganun ang gusto ng Panginoon. At parang hindi naman natin alam na yung mga nagpapalo-palo ng likod, hinihiwaan nyo ng mababaw para konting palo lang dugo agad. Yan ay kababawan ng relihiyon. At maraming nag-aakala na sila ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na yan. Kung ang mga mapagpaimbabaw ay nagnanais na makita sila ng mga tao na naghihirap para sa Diyos, ang tunay na mananampalataya ay nagnanasang magpakita ng kagalakan sa kabila ng marami niyang pagsubok. Pansinin niyo itong sinabi ng Panginoon. Chapter 5 ng Mateo. Verse 11. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwika ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga galak kayo at magsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo ng langit. Ngayon, pumunta ka sa verse 16. Bakit natin binasa yan? Verse 16. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Kung nasundan ninyo ang pangangaral mula sa umpisa kanina, na itanim siguro sa isip natin, na posibleng gumawa ng mabuti ang tao subalit malayo ang puso niya sa Diyos. Ibig sabihin, kahit sino, ayon sa kanyang konsyensya, pwede siyang gumawa ng mabuti. Pero hindi nangangahulugan yon na siya ay sa Diyos. Ano ang kaibahan sa makatuwid ng kabutihang ginagawa ng mga Kristiyano? Ito yon. Sapagkat ang Kristiyano ay gumagawa ng mabuti ng may kagalakan kahit pa sa panahon ng pagsubok. Isipin mo ang utos ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kaaway. Madaling gumawa ng mabuti sa mga taong pinakikinabangan natin, pero pag hindi na natin pinakikinabangan, mahirap nang gumawa ng mabuti. At yun ang pinagkaiba ng Kristiyano. Ang Kristiyano gumagawa ng mabuti kahit sa taong masama. Ipinapakita niya na siya'y masaya sa Diyos. At masaya siya sa pananampalataya. At kahit sa panahon ng pag-aayuno, ang ating puso ay nagdadalamhati. Ang ating kalooban ay umiiyak sa Diyos. At tayo ay naghihintay na siya'y tumulong sa atin. Subalit hindi nawawala sa ating mga mukha ang kasiyahan sapagkat tayo naglilingkod sa Panginoon. Hindi maaari na nag-aayuno at pagkatapos nagrereklamo. Hindi maaari na nag-aayuno pagkatapos nagpapakita ng kahinaan. Ito pa nga ang panahon na hikayatin natin ang isa't isa. Sapagat ang focus ng pananalangin ay ang pakikisama sa Diyos. Lagi natin binabanggit-banggit dito. Sa oras na nanlamig ang panalangin mo, yan na
ang indikasyon, hindi ka na maayos sa harapan ng Diyos. Ang susunod niyan, yung relasyon mo na sa mga kapatid mo. Ang susunod niyan, lahat ng gagawin natin, hindi na totoo. Kahit tayo nakakaranas tayo na parang nagsasalita na lang tayo ng mga bagay na walang kabuluhan. Na parang kumakain ka ng beef steak na paanlasa mo, parang karton sa bibig. Parang kang umiinom ng masarap na alak, pero ang panlasa mo tubig lang. Anong sinabi ni David? O Diyos, ikaw ang aking Diyos. Hahanapin kita ng maaga. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Pinananabikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Lagi natin binabanggit na ang pakikisama sa Diyos sa Espiritu. Totoo yun. Pero dapat dumarating din tayo sa panahon na pinagnanasaan natin ang Diyos. Pare-parehas tayong gumagawa at nakagawa ng kasalanan minsan sa ating buhay. Anong pakiramdam kapag kagagawa tayo ng kasalanan? Hindi ba may anticipation? Hindi ba may panginginig ng laman? I-describe nyo sa akin kung anong pakiramdam ng salitang kalibugan. May kasamang pagmamadali. At ganyan ang pakiramdam natin sa mga material na bagay. Pero anong sabi ni David? Pinananabikan ka ng aking laman. Maraming magsasabi, pinananabikan ka ng aking espiritu, ng aking isip. Sa totoo lang, hindi natin ipapasakop ang ating buong laman sa Diyos. Pero dapat nating ibigin ang Diyos ng buong isip at buong lakas. Kaya nais ng Panginoon na ang pag-aayuno o lahat ng paglilingkod ay dapat gawin natin na may kagalakan. Nakasulat siya sa Aklat ng Awit, chapter 2. O hindi ako nagkakamali sa verse 12. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Di verse 12, verse 11. Verse 11. Kiss the son. Halikan ninyo ang anak. Baka magalit siya. At tayo'y mamatay sa daan. Mapalad ang sino mang nagtitiwala sa kanya. Pangalawa, mag-ayuno ng may tunay na pananampalataya sa Diyos. Sa madaling salita, magpakita ka sa harapan ng Diyos. Kung nakikita ng Diyos tayo sa lihim, ano ang nakikita sa atin ng Diyos sa lihim? Noong nakaraang linggo, ipinangaral sa atin yan. Ang pangalan ng Diyos na El Roi, ang Diyos na nabubuhay ay nakakakita sa akin. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang ama mo na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Ang pag-aayuno ay walang kabuluhan. Kung nakikita ng Diyos na ang pagsisisi ay hindi na naman totoo. Kung sinasabi natin sa Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, pero wala tayong intensyon na tumalikod sa mga bagay na hiningi natin ng tawad sa Diyos. Walang silbi ang paghingi natin ng gabay sa Panginoon. Kung nakita naman ng Panginoon sa ating puso, wala naman talaga tayong interes na sundin ang kanyang kalooban. Nang hihingi tayo ng gabay, mga kapatid, hindi ng opinyon. At ang lahat ng sabihin ng Panginoon sa kanyang salita ay kautusan. Sapagkat ang salita ng Diyos ay kautusan. At ang kautusan ng Diyos ay dalisay
ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang tunay na pag-aayuno ay may kaakibat na pagpatay sa laman. Sapagkat ipinapakita natin sa pag-aayuno na wala nang ibang mas masarap kaysa sa Diyos. Wala nang ibang mas mahusay kaysa sa Diyos. At wala nang mas mainam maliban sa Diyos. Kaya sa totoo lamang, hindi lamang pagkain ang pinag-aayunuhan. Kailangan nating magdisiplina sa ating sarili. Kailangan nating matutunan, turuan ang ating sarili na humiwalay sa mga bagay at sa mga tao at kung sino man ang mga pagkakataon na naghihiwalay ng puso sa atin, naghihiwalay ng puso natin sa Diyos. Ang pag-aayuno ay pag-amin sa kasalanan at paghahanap ng kalooban ng Diyos. Ang tunay na paglapit sa Diyos ay hindi sa pamamagitan ng sakripisyo. Alam natin yan. Tayo na nakakaunawa ng dakilang doktrina ng biyaya ng Diyos na ang paglapit sa Diyos ay hindi sa pamamagitan ng sakripisyo, kundi sa tunay na pagkakilala sa Kanya, sapagkat ang tunay na kakakilala sa Diyos ay kikilos ng ayon sa pinahayag ng Diyos kung sino siya. Basahin natin sa Micah chapter 6. Micah chapter 6 verse 6. Ano ang aking ilalapit sa harap ng Panginoon? Ano ang aking ilalapit sa harap ng Panginoon? At iyuyukod sa harap ng mataas na Diyos. Paroroon baga ako sa harap niya na may mga handog na susunugin, na may guyang 1 taon ng gulang, kalulugdan baga ng Panginoon ang mga libo-libong tupa at ang mga 10,000 ilog na langis. Kalulugdan baga ng Panginoon mga 10,000 libong piso, dolyar. Ibibigay ko baga ang aking panganay dahil sa aking pagsalangsang, o ang bunga ng aking katawan dahil sa kasalanan ng aking kaluluwa? Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa ka ng may kaganapan. Gumawa ka ng makatuwiran. Ang salita ng Diyos ay katuwiran. Ibigin ang kaawaan at lumakad ka na may kababaan na kasama ang iyong Diyos. Hebreo 11:6. Kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Ano bang pananampalataya? Yung naniniwala ka na may Diyos? Kahit ang dyablo naniniwalang may Diyos. Pero anong sinasabi ng talata? Ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos. At siya ay tagapagbigay ganti sa kanyang nagsisihanap, sa kanya'y nagsisihanap. Ang taong sumasampalataya sa Diyos ay naghahanap sa Diyos. At naniniwala sa hustisya ng Diyos. Na ang Diyos ay nagbibigay ganti. Kaya kung gagawa ka ng masama, gumawa ka ng masama ng may pananampalataya. Anong ibig ko sabihin? At least kung gagawa ka ng masama, dapat alam mo na gagantihan ka ng Diyos. Maaaring malalagpasan mo yan ng ilang linggo, pero hahabulin ka ng Diyos yan. Sapagkat hindi na paglalalangan ng Diyos. Kung anong inihasik ng tao, yun ang aanihin ng tao. Walang taong sumasampalataya sa Diyos na nag-aakala na natatakasan niya ang Diyos. Kung ganyan tayong mga Kristiyano, anong pinapatotoo natin sa mga taong walang pananampalataya na ang Diyos natin loko-loko? Na ang Diyos natin tanga? Na hindi nakakakita? Na ang Diyos natin bulag, bingi? At yan ba ang Diyos natin? Iniligtas ka ni Kristo para gaguhin mo ang Diyos? Hindi ka niligtas ni Kristo para dyan.
Yan ang katuturan ng ibig sabihin, kayo'y niligtas sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya. Yun ang ibig sabihin na hindi ito sa inyong gawa, sapagkat sinasabi sa verse 10, sapagkat kayo'y mga nilalang ng Diyos kay Kristo Jesus. Para sa mabuting gawa na inyong lakaran, yung mga bagay na nilagay ng Diyos nung una pa na ating lakaran. Yan ang pananampalataya. At ang pananampalatayang hindi nagbabago ng buhay ay patay na pananampalataya. At ang sabi ng Panginoon, lahat ng gagawin mo, ipakita mo sa Diyos. Ipakita mo sa Diyos. Huwag puro salita. Pakita mo sa Diyos. Sapagkat lilipas ang panahon at lilingon ka at ang makikita mo lang kung anong pananampalataya mo, yun ka. Yun ka. Hindi dapat mawala sa Kristiyano ang pag-ibig, ang kagalakan sa banal na Espiritu, ang kapayapaan, ang pagpapasensya, ang kaamuan, ang kabutihan, ang pagtitimpi. Hindi lamang sa pag-aayuno, kundi sa lahat ng gagawin natin. Ipakita natin sa Panginoon. Sa panahon ng Kristiyano, ito ay mahabang diskusyonan pa, subalit tatapusin na natin dito. Na sa panahon ng Kristiyano, ang pag-aayuno ay umiikot sa presensya ng Panginoong Jesucristo at hindi lamang sa kung anong sinasabi ng kautusan. Basahin natin ang talatang ito at dito tayo magtatapos. At ipagpapatuloy na lamang natin ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Mateo 9. Mateo 9:14 hanggang 15. Na magkagayoy nagsilapit sa kanya ang mga alagad ni Juan na nagsasabi, Bakit kami at ang mga Pariseo ay nag-aayunong madalas? Tatapot, hindi nag-aayuno ang mga alagad mo. Si mga Panginoong Jesucristo, nung dumating dito, kumakain at umiinom. Si Juan, nung pumunta rito, hindi kumakain. At ang sabi ng Panginoon, sabi ng mga alagad ni Juan, bakit yung mga alagad mo hindi nag-aayuno? At sinabi sa kanila ni Jesus, mangyayari bagang magluluksa ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahang lalaki ay kasama nila? Datapwat darating ang mga araw na ang kasintahang lalaki ay aalisin sa kanila at kung magagayoy mag-aayuno sila. Titignan natin yan sa tatlong panahon. Ang mga banal na tao sa lumang tipan, nag-aayuno sila bilang pagdadalamhati sa mga kasalanan. Naghahanap sila ng solusyon sa kasalanan. Kailan ba tatapusin ng Diyos ang kasalanan? Yan ang dahilan ng pag-aayuno ni Daniel. Ang kanilang pag-aayuno ay may paghihintay at pananabik para sa pagdadala ng kaligtasan sa pagdating ng Mesaya. Si Juan ay bahagi ng lumang panahon. Kaya sila nag-aayuno para dumating ang Mesaya bilang paghahanda sa pagdating ng Mesiyas. Pagdating ng panahon, pagdating ng Panginoong Jesucristo, ito ay panahon ng katuparan. Ito ay panahon ng kagalakan. Ito ay panahon ng Ebanghelyo. At ang kanyang mga alagad ay nagagalak na makisalo sa kanyang presensya. Ang kaharian ng Diyos ay kapuspusan ng biyaya ng Diyos sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo.
Kaya di may iwasan nang habang nandito si Kristo sa lupa, lagi silang nagsasaya. Yun din naman ang sinabi ng Panginoon. Magdadalamhati baga ang mga abay habang kasama nila ang lalaking ikakasal. Pero sinabi rin niya na darating ang mga araw na ang kasintahang lalaki ay aalisin sa kanila. Tinutukoy niya ang kanyang sarili na aalis ako sa kanila. At sila'y mag-aayuno. Tinutukoy ng Panginoong Jesucristo ang kanyang pagbalik sa langit. Na siya'y babalik sa langit at pagkatapos mag-aayuno na ang mga alagad. Ito na ang panahon ng iglesia. At sa muling pag-akyat ng Panginoong Jesucristo sa langit, ang mga naiwan niya sa lupa ay mananabik na isa na isang araw makasama uli nila ang Panginoon. At yan ang paulit-ulit na inuudyok ng banal na Espiritu sa iglesia. Sa panahon ng iglesia, kapag ka sila ay nalalagay sa mga pagsubok at pag-uusig, kanilang hinahanap ang presensya ni Kristo sa pag-aayuno. Sa tuwing sila ay nakakaramdam ng takot, humihingi sila ng katapangan para ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo. Kapag ka sila ay nagtatalaga ng mga matatanda sa iglesia, ng mga leader sa gawain, hindi sila basta-basta nagdidesisyon, sila ay nag-aayuno. Hinihingi nila ang patnubay ng Panginoon. Sa panahon ng Kristiyano, ang pag-aayuno ay hindi nagdadagdag ng kabanalan. Kung ikaw ay nag-ayuno, hindi ang dahilan kung bakit ka banal. At huwag mo rin sasabihin na mas banal ka sa kapatid mo sapagkat nag-ayuno ka. Sa panahong Kristiyano, ang pag-aayuno ay nakasentro sa realidad ng buhay ni Kristo sa tao. The more ang tao nagkakaroon ng malalim na pagkakilala kay Kristo, the more niyang pinipili si Kristo higit sa material na bagay. Mapapansin mo, kapag nalalayo ang puso mo sa Diyos, wala kang oras manalangin. At pag nagbabasa ka ng Biblia, hindi totoo. Minsan, mas marami tayong oras na makisalamuha sa mga tao, wala tayong oras makisalamuha sa Diyos natin. At minsan, mas mahaba ang oras natin sa pagsiselfone at panonood ng kung ano-ano mga bagay. Hindi na nananabik ang puso natin sa Diyos. Maraming katanungan tungkol sa bagay na ito. Hindi tayo namumuhay sa ilalim ng kautusan. Namumuhay tayo sa realidad ng katuwiran ng Diyos. Si Jesucristo ay dapat nabubuhay sa Kristiyano. Maraming magsasabi na sila ay Kristiyano, pero paano mo malalaman kung sino ang Kristiyano? Simple lang, doon sa taong nabubuhay kay Kristo at si Kristo ay nabubuhay sa Kanya. Sana maging ganun ang ating pagsamba sa Diyos. Galatia 2:20, ako'y napakong kasama ni Kristo. Gayon may ako'y nabubuhay. Hindi naman ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ibinubuhay ko sa laman, ay binubuhay ko sa pananampalataya ng anak ng Diyos, na siyang nagmahal sa akin at nagbigay ng buhay sa akin. Yan ang makadiyos na pananalangin. Yan ang makadiyos na pagsamba sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, Ama, Ikaw ang aming Diyos. Ang iyong kalooban ay nasaing ka namin. Ang iyong kalooban ay magpakumbaba kami sa iyo. Ang iyong kalooban ay maging totoo kami sa iyo. Ang iyong kalooban ay magtiwala kami sa iyo. Maganap nawa ang iyong kalooban sa buhay namin. Maaring ang sanlibutan ay hindi magpapasakop sa iyo. Pero sakupin mo kami.
Kami na nagpapakilala na kami ay sa iyo. Tulungan mo kami. Kahabagan mo kami. Wala kaming kapangyarihan liban sa banal na Espiritu. At kung wala ang banal na Espiritu, kami ay kumikilos, nabubuhay, nagtatrabaho, kumakain at umiinom na kagaya ng ordinaryong tao lang. At kung hindi, dahil sa banal na Espiritu, kami ay patay din. O Diyos, alisin mo sa amin ang Espiritu ng pagpapaimbabaw. Sinisiyasat mo ang aming puso at tinatawag mo kami sa katapatan. Tinitignan mo ang kaibuturan ng aming isip at tulungan mo kaming magpasakop sa iyong salita. Panginoon namin, tulungan mo kaming maipakita namin sa iyo ang pananampalataya. Nalalaman namin na walang anumang bagay sa amin ang magdadagdag ng kaluwalhatian sa iyo, sapagkat kahit wala kami, maluwalhati ka. Turuan mo kaming matakot sa iyo. Turuan mo kami, Panginoon Diyos, na anihin ang kapayapaan ng inihasik sa katuwiran. Kung kami napapalayo sa iyong kalooban, kami po ay iyong paluin. Disiplinahin mo kami, ituwid mo kami, at bigyan mo kami ng puso. Likhaan mo kami ng puso na iyong kalulugtan. Ikaw ang tumatawag ng tao sa kaligtasan. At kung tinawag mo ang tao sa kaligtasan, ay tutugon sila sa iyo. At sila ay tunay na magiging malaya. At sila ay magpapatuloy sa iyong salita. Panginoon, ibinigay mo ang iyong anak para mamatay at inilibing at muling nabuhay. Binigay mo sa amin ang iyong salita para aming ikagalak at mapalad ang taong nagagalak sa salita ng Panginoon at nagmumuni-muni sa salita ng Diyos. Gawin mo kaming matibay na punong kahoy sa tahanan ng Diyos, na hindi lamang mayabong sa itsura at hindi lamang matigas sa itsura, kung hindi ang aming mga ugat ay malalim at nakaabot kung saan nandoon ang mga tubig, kami maitanim sa siping ng mga tubig. Ang aming pangangatwiran at pundasyon sa buhay ay ang salita mo, malayo sa mga payo ng masasama, malayo sa landas sa mga taong walang Diyos, at hindi kasama sa upuan ng mga taong manunuya at ginagawang katatawanan ng aming Panginoon. Pagpalain mo kami, O Diyos, sa lahat ng aming ginagawa, at kami pinagpala mo na nang itinatama mo ang laman ng aming mga puso at isip at ng aming mga meditasyon. At sinasamba ka namin. At pinatawad mo ang aming mga kasalanan kung kami lumapit sa iyo na may pagpapakumbaba. At pinapanumbalik mo ang aming kaluluwa sa pamamagitan ng iyong salita, ng iyong katuwiran, ng iyong katotohanan alang-alang sa iyong pangalan. Pagpalain mo ang gawain sa maghapong ito. Salamat sa pagkakataon na kami muli magkasama-sama bilang iglesia. Sa 6 na araw na kami nagtrabaho at sa 7 kami nagsasama-sama. Subalit higit sa kautusan, O Diyos,
Sa mga pang-araw-araw na gawain ng iglesia, kami po ay nagkakatinginan sa isa't isa. At kami sumusuporta sa mga gawain. Tulungan mo kami na lahat ng ito ay magpatibay sa amin. Magpalakas ng aming kalooban. At dahil sa nakikita namin ang mga bata, at nakikita namin ang mga matatanda, at nakikita namin ang pangangailangan ng gawain mo, lalo mo kaming gawing madalanginin. Lalo mo kaming bigyan ng pagnanasa na magamit sa gawain mo. Lalo kaming maging mapagpakumbaba, at lalo kaming maging teachable, sapagkat nais naming maglingkod sa iyo. Salamat po sa umagang ito, O Diyos, sapagkat ikaw ay mas marunong kaysa sa amin, at ang iyong salita ay palaging nauuna sa amin. Sa iyo ang kapurihan at pasasalamat, sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.